Good evening mga guys. Dito na naman tayo. Palunggoy-lunggoy naman tayo sa mata natin. Bakit kaya pag naka-duty tayo, inaantok tayo? Pag nag-out tayo, hindi naman tayo inaantok. Ano kaya magandang gagawin? Maganda siguro pag natulog siguro tayo, nag-uniforme tayo, no? Pagsuot tayo ng uniforme. Kasi pag naka-duty tayo, inaantok tayo eh. Pag nag-out, hindi na tayo inaantok. Maganda mag-uniforme, matulog para makatulog tayo. Ingat mga guys. Lalong-lalo na sa tosero natin. Magdi-December pa naman ngayon. Labasan ngayon ng mga paghimantala na masasamang isip na mga tao. Hindi tatrabaho ng patas. Hindi gusto lang nila pasarap. Kaya ingat sa mga tosero. Publi ingat po. Lalong-lalo na sa mga critical na mga dutyhan, mga post. Paalala lang po, kung kayo may baril, ilagay nyo po sa secured. Hindi naman natin maiwasan na hindi tayo makaiglip, pero bago kayo umiglip, i-secured nyo muna yung sarili na mga personal na gamit. Una-una, hindi natin alam kung anong oras mangyayari, anong araw, anong buwan mangyari sa atin, ng mga sirkumstansya na gano'n na mangyayari sa atin, no? Kaya dubli ingat lang. Paano kung makuhaan tayo ng baril? Okay lang kung kukunin. Paano kung iputok sa ulo natin? Hindi na maibalik yun. Hindi na maibalik ang buhay natin. Siyempre, masakit din yun sa pamilya natin na naghihintay na makauwi tayo ng secured. Umaasa sila na makauwi tayo ng buong buo sa pag-uwi. Hindi kay pag-uwi natin sa kanila pantay ng ating mga paa. Huwag naman sana na ganun ang mangyayari sa atin. Alam naman natin sa sarili natin na bago tayo umalis ng bahay, dala-dala natin ang buhay natin. Wala tayong iniiwan na buhay. Lahat dala natin yan. Kailangan din pag-uwi natin kumplito. Kung anong pag-alis natin, ganun din ang pag-uwi natin. Kaya paalala lang sa mga 5-9 ko, kapwa kong mga 5-9. Huwag natin laging ilagay sa alanganin ng ating buhay. Secured. Kung maaari, kung hindi na natin kaya, kung maaari, tatawag ka ng probing o kaya perimeter. Makiusap tayo na magpapalit muna saglit lang o mga 5 minutes or 10 minutes. Kung hindi na talaga kaya, huwag tayong umiglip ng basta-basta dyan sa tosero natin, lalong-lalo na sa mga critical na mga area. At huwag natin iiwan yung tosero natin para lang naiiglip. Huwag nating gagawin yan. Napakalaking kaso yan pag nag-abandoning post ka. Paano kung may nangyari dyan sa tosero mo, ikaw nakadistino tapos wala ka? Napakalaking responsibilidad mo yan. Kaya itong trabaho natin na isang gwardiya, kasama na to sa buhay natin. Tinanggap natin to, mamahalin natin dahil wala namang isang taong nagtulak sa atin na ganito ang trabaho natin. Kundi kagustuhan natin to na maging isang gwardiya.
Kaya panindigan natin. Kasi binabayaran naman tayo. Kahit sabihin natin na mababa ang bigay, dahil tinanggap mo yan, panindigan mo. Kasi hindi naman ka pinipilit eh. Hindi naman tayo pinipilit ng agency na mag-duty ka ron, ganito ang sahod. Kaya tayo binibigyan ng opinion kung willing ka ba sa ganitong sahod. Diba? So ngayon, tinanggap mo yun. Wala kang magawa dahil tinanggap mo yun. Pero wag naman sana nating sanayin ang ating mga sarili na matulog tayo sa tosero natin. Kasi napakalaking problema talaga pag nangyayari. Oo, may ibang agency na paghimantala, mababa na nga ang bigay, wala pa silang concern sa tao nila. Wala silang pakialam kung ano na nangyayari sa iyo. Magkasakit ka man, wala silang pakialam. Kahit ultimong gamot, hindi man sila makapagbigay sa iyo. May mga agency ganun. Hindi ko naman ginalahat. Pero mayroon talagang ganun na gusto lang nilang kumita, wala silang pakialam sa gwardiya nila kung ano na ang nangyayari. Kaya minsan ang gwardiya makapag-isip ng hindi maganda, na mabuti pa hahanapin ng gwardiya yung pinaghirapan nila sa tamang paghihirap. Kasi tulad nitong agency, dati ko nang pinanggalingan, wala silang pakialam sa tao. Oras na mag-request kami for emergency, CCE ka, hindi ka pagbigyan. Nga kung sa bagay may DTR ka nang napasa sa kanila, ilang araw na lang ang sahod mo hihintayin. May emergency ka, paluhaan bago ka bibigyan. Tama ba yun? Nagutom ng iyong pamilya bago ka bibigyan. Kaya nakakainis sa mga agency ganun. Oh. Nakakainis. Sa bagay, kung tutuusin nila, kung may malasakit sila sa tao nila, hindi naman sila kikita kung hindi dahil sa gwardiya. Kung walang gwardiya, wala naman silang kikitain. Kaya dapat pahalagahan nila ang tao. Kahit sinong tao, masipag magtrabaho, basta oras na ang tao, may pangailangan, bibigyan din nila. Hindi naman kay lahat na sila lang ang pagbigyan ng gwardiya. Gwardiya, duty lang yun eh. Pero pag oras naman na may kailangan ng gwardiya na for emergency, suportahan nyo naman, tulungan nyo naman ang gwardiya. Tulungan lang sana. Tulungan yung gwardiya, tulungan din kayo sa gwardiya. Na kayo kumita at kikita din ang gwardiya. Sana ganun, tulungan na lang. Hindi kay sarili nyo lang iniisip. Basta na lang kikita kayo sa gwardiya nyo, wala kayong pakialam. Oh. Pero hindi ko ginalahat ha. Hindi lahat na agency ganun. Hindi lahat. Wala at wala akong ginapangalanan dito na agency kung anong klaseng agency. Oo. Tanggap ng tao. Tanggap natin na ganito ang sahod natin. Dahil kapit patalim. No choice na eh. Wala kang magagawa.
gusto mong magtrabaho para sa pamilya mo, kahit anong trabaho, pasukin mo. Kahit magkano ang sahod, pasukin mo para sa pamilya. Pero hindi naman sana ganun na kayo na mga agency maghimantala kayo sa gwardiya. Porgit naman ang gwardiya na ngailangan, pipilitin nyo na lang na ipagpilitan nyo sa tao na ganun na lang ang sahod. Sabihin nyo wala kayong magagawa dahil yun lang ang bigay ng kliyente, mababa. Hindi kasalanan ng gwardiya yan, kasalanan nyo yan kung bakit nyo tinanggap ang kliyente na ganun kababa. At alam nyo naman na sa NCR rate tayo, iba-iba ay yung rate, probinsya rate at saka NCR rate. Kahit sabihin mo man ang tao na walang alam yan, dahil nag-sacrifice yan dyan siya, ang oras niya nandyan, inukos na dyan sa trabaho niya. Kahit sabihin nyo man na wala siyang pinag-aralan, mababa ang kanyang kaalaman, pero ang oras niya nakapokus dyan, walang kinaiba sa oras. Buong 12 oras nandyan siya, ulanan man siya dyan o initan siya, nandyan siya. Hindi niya iniiwan ang pisto niya. Hindi kayo kumikita kung hindi dahil sa gwardiya nag-sacrifice. Kaya wag naman sana, pare-pareho lang man tayo dito nagtatrabaho. Hindi naman kayo kikita kung hindi dahil sa gwardiya, di ba? Kaya ako sa totoo lang, pasensyahan tayo. Pasensyahan tayo sa mga agency dyan, maliban lang sa may pusong Pilipino na hindi maghimantala sa kapwa niyang Pilipino. Kasi ganito nangyayari dito sa atin. Mahirap na nga ang tao, kawawa na nga ang tao, lalo pang kawawain. Diba? Antes na tulungan mo ang tao, lalo mo pa siyang ididiin. Alam niyo kung bakit nasabi kong nadidiin? Nagkautang-utang ang tao. Kasi pag pupunta sa inyong tao, wala kayong pakialam. Anong gagawin ng tao? Mangutang. Kahit 5-6, napipilitan ang tao mangutang. Dahil pumunta sa inyo, hindi nyo man matulungan ang tao. Oh, ngayon, nabaon-baon na ang tao sa utang. Alangan naman ngayon na gagawa siya ng hindi maganda. Ngayon, ang gwardiya nyo, ngayon kung mag-rementado ang isip niya, gagawa ng hindi magandang gawain, problema pa ninyo yan. Ha? Sa inyo pa rin ang sisi niyan, kasi gwardiya nyo yan. Kaya, ganun na lang. Pag ang tao napunta sa inyo, pag oras na lumalapit sa inyo, nangailangan, tulungan, hindi kayo pabayaan, paasahin, balik ka dito mamaya, o punta ka dito sa kay ganito, ganyan. Huwag ganun. Pag oras ng tao pumunta dyan, ibig sabihin may pangailangan ang tao. Huwag na ninyong hintayin na ang tao pa sabi na ganyan. Kayo na mismo, kasi tao nyo yan. Bago yan pumunta ang tao dyan sa agency niyan, sa inyo, isa lang ang ibig sabihin yan, may pangailangan. Kung hindi sahod, ang kukunin, mag-advance. Dahil may emergency siyang pangailangan. Hindi kaya ang tao, pupunta pa lang ang tao sa inyo, pag nakita nyo ang tao na lumalapit na sa agency nyo, siraduhan nyo. Oh, siyempre ang tao, mahihiya na magkatok dahil nasa harap nyo na, siniraduhan nyo ang tao. Oh, sinong matitinong gwardiya na manatili sa inyo kung gano'n man lang ang asa nyo sa mga gwardiya nyo? Diba? Kayo nga, palit tayo ng sitwasyon. Kayo pupunta sa amin, palit tayo ng pisto. Kami dyan sa